Emil, nagtubo sa beachfront area ng El Nido, Palawan, sina DENR Secretary Roy Cimatu, DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat at DILG Secretary Eduardo Anyo bilang bahagi ng kanilang pag-assess kung ano-ano na ang mga pagbabago sa rehabilitasyon ng sikat na tourist resort town. Tinukat pa ng mga kalihim ang mahigpit na pinatutupad na 3-meter easement rule mula sa highest point ng high tide sa beach area para matiyak na maluwag at nalalakaran ang mga dalampasigan. Ilan sa mga napuna ni Secretary Cimatu ang mga bangka na makalat o hindi maayos ang pagdaong sa beachfront. Sabi ni Secretary Cimatu, dapat may isang lugar lang na dapat pag-standbyan ang mga bangka. Dala rin ng DENR ang ilang eksperto para mag-monitor ng coliform level sa dagat. Sa ilang parte kasi, Emil, ng beachfront ng El Nido Town na kung tawagin ay yung Buena Suerte area, aabot na sa 1,100 hanggang 1,300 most probable number o MPN ang coliform levels na mapanganib sa mga naliligo sa dagat. Ang normal coliform level ay 100 NPN lamang. Ipasasara muna ni Cimatu sa swimmers sa mga lugar na makikitaan ng mataas na coliform level. Sunod na titingnan ng DENR ang mga discharge tubes ng mga beachfront establishments. Maaaring isa raw itong dahilan ayon kay Cimatu kung bakit pataas ang coliform levels sa mga beach ng El Nido. Pero sa ngayon, survey lang muna ang gagawin ng EMD sa mga beachfront establishments para malaman kung ang discharge mula sa mga nasabing establishmento ang dahilan nga sa pagtaas ng coliform level. Pinawi naman ni Cimatu at ng ibang kalihim ang pangamba ng ilang mga business owners na maaaring sabi ni Cimatu, wala raw closure na magaganap dahil hindi tulad sa Boracay, hindi naman pumapalag at hindi nagkaroon ng stalemate sa pagitan ng gobyerno at ng mga business owners. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston.